Eto na ngayon ang susunod at mangyayari. Madaming babantayan under General Nicolas Torre III, ang bagong PNP Director General, ng mga galaw ng iba-ibang sektor ng ating lipunan. Mga lokal o mga dayuhan na aabuso, lalabag sa ating mga batas. At mananagot ang lahat ng lalabag dito. Kasi iba po ang leadership, iba ang style at diskarte nitong si General Torre na magsisimula next week bilang Director General at ipapakita niya na ang mga batas ay dapat umiral. Mag-iimbestiga, magpapail ng kaso kung kinakailangan sa korte. Pero ang magandang balita, si General Torre ay hindi lumalabag sa karapatang pantao o human rights violation. Dahil ayaw na ayaw niya yan. Ang gusto niya, rule of law. Yan din ang isa sa dahilan kung bakit nagustuhan at pinili siya ni Pangulong Marcos bilang new Director General ng PNP dahil pinapairal niya ang batas. Hindi niya inaabuso. Ang mga pag-aresto ay nakasaad sa court order, warrant of arrest. Ang pag-iimbestiga ay nakasaad sa ebidensya or nakasaad sa reklamo. Ang pagpapail ng kaso ay nakasaad sa ebidensya. Marami-rami na siyang naipile na kaso kung kani-kanino before Department of Justice nung siya pa lang ay Director ng CIDG. So ngayon na siya na po ang naging Director General, yan ang ating aasahan. Maraming babantayan at papanagutin ang aabuso. Kaya maging warning, pakiusap na rin para hindi kayo magkaroon ng problema, para hindi kayo maimbestigahan, para hindi kayo makasuhan. Sumunod kayo. Huwag kayong maging kritiko ng below the belt o lalo na kung fake news, destabilization at anumang illegal na pagpapahayag, yan ay merong kaakibat na pananagutan. Yan po yun. Sunod na pag-usapan natin. Eto na, ang ganda ng feedback. Mula sa Senado, mula sa mga congressman, pati doon sa ilang local official, pabor sa pagkakatalaga kay General Torre bilang PNP. Kahit siya ay Major General to 2-star General, ay siya ay magiging 4-star General. Kasi yan talaga ay nasa kapangyarihan ng Pangulo kung sino ang kanyang pinagpipilian. Majority ng mga senador ay pabor dyan. Hopefully sa Kongreso ganoon din. Kaya lang marami doon, kaya hindi natin masabi kung ilan. Pero siyempre sa Senado, yung mga identify na Duterte Black, baka Duterte, ay salubong ang kilay dyan. Lalo na si Amy Marcos. At kung sino-sino pa dyan. Dahil kasi sila ay ayaw dito kay Torre. Pero hindi sila masusunod. Ang masusunod ay ang kagustuhan ng Pangulo. At yan na po ang mangyayari. Good luck sa ating lahat ng kapulisan, kawal, at lahat ng opisyal. From teniente hanggang general. Susuportahan nila si General Torre. Kasi yung taong yan, hindi ko naman kilala ng personal, pero ilang beses ko na na-interviewan. Hindi ko nga nakikita ng personal yan eh. Pero ilang beses ko na na-interviewan mula pa ng district director yan ng Quezon City. Tapos na talaga yan, na-floating yan, napunta yan sa regional, bilang regional director ng Region 11 sa Davao. At mula doon, lalo siya sumikat, nakilala, dahil sa kanyang tapang at galing, hanggang dito sa Maynila. At eto na nga, Director General. Taga Marikina po yan. Actually, ang lahi pala ni General Torre ay taga Mindanao din, o Tabato yata. Taga Mindanao din po, Mindanawan po, kaya congratulations sa mga taga Mindanao. Yung police na galing ng Mindanao, graduate ng Philippine National Police Academy, parang first time yata ito, na yung magiging Director General ng PNP ay galing ng Philippine National Police. Tinalo yung mga general na graduate ng Philippine Military Academy. Kasi ngayon, wala nang bagong police na galing sa Philippine Military Academy. Kasi lahat na nagtatapos ngayon sa PMA, Philippine Military Academy sa Baguio, ay sa military na pupunta. Hindi katulad ng araw na pupunta sa police, military, kung saan-saan, ngayon hindi na. Ang mga opisyal ng police, mula noon, kailan lang, ay lahat ay nanggagaling graduate ng Philippine National Police Academy, PNPA. At ito si General Torre, kung di ako nagkakamali, galing ng PNPA, first time nga po na naging PNP Director General. Kaya mataas ang moral ng mga galing ng PNPA. Ano nga? At hopefully wala na yung ganyan. Lahat sa pulisyan, tulungan, suportahan.
para magtagumpay. Okay? Police visibility, proteksyon ng mamamayan, ari-arian, lahat ng sektor, yan ang trabaho. To serve and protect 24/7. Okay? 7 days a week, 365 days a year. Kasi si Torre ay mananatili yata ng halos 2 taon. Kung di ang kakamali ay sa 2027 pa ang retirement niyan. Parang basta ganon. Tama ba? More or less 2 years pa ang kanyang bago siya magretiro. Ay pag magandang performance yan, baka ma-extend pa yan katulad ni General Marbil. Nag-retiro na dapat siya noong March. Pero dahil kailangan siya, in-extend hanggang June 7. Pero June 2, papalitan na siya. Eh malamang si General Torre, pag magandang performance niyan, hindi lang siguro 1-2 taon, baka ma-extend pa, conforme. So, yun lang ho, sinasabi lang natin. Hindi ko sinabing mangyari. Conforme yan sa magiging desisyon ng Pangulo dahil ang Pangulo ho ang merong authority. Kung magre-retiro, papalitan o ma-extend ang isang PNP chief or AFP chief of staff. Ayan. Okay? So, ayan. Any comment, reaction, malaya po kayo. Samantala, ito na. Magandang balita na ito dahil kasi kailangan natin, alam nyo, kailangan maganda ang relasyon ng ating law enforcement agency. At dahil dito, ako'y naniwalang mas magiging maganda ang relasyon at coordination ng AFP, PNP at ng NBI. Sama natin NBI kasi yung mga NBI law enforcement yan, yan ang i-imbestiga at nagpapal din ng mga kaso. So, AFP under General Browner Jr., PNP under General Torre III, NBI under General Judge Attorney, siyempre, Director Jimmy Santiago. Si Santiago, yan ho'y pulis dati, piskal, naging RTC Judge ng Maynila, ngayon Director ng NBI. So, yun yung combination ng ating law enforcement agency. Okay? General Browner, General Torre, at Director Santiago. Yan po. Yan tayo lalapit. Yan ang magbibigay ng proteksyon. Yan ang tutulong sa mga mamamayan kung meron silang mga problema. Hinaing, investigation, pagpapay ng kaso, paghuli sa lahat ng mga wanted, may warrant of arrest, sila po yan. Ang AFP sa national security nakatutok. Ang police, civilian, law and order to serve and protect ang mamamayan, civilian. Ang NBI, national yan, National Bureau of Investigation. Palaki ang mga kaso at investigation. So yan po yan. Ang NBI under ng Department of Justice para sa inyong kaalaman. Ang Police under ng Department of Interior and Local Government. Ang Military, AFP under ng Department of National Defense. Kaya ho, ang ganda. Si Teodoro na-retain as DND Secretary. Si John Cribulla na-retain as DILG Secretary. Si Boying Rimulya, retain under DOJ Secretary. Kaya yun yung combination. Gibo Teodoro, Rimulya brother, tapos Browner, Torre, Santiago, abay matindi yan. Di ba? Ayan ho ang combination ng mga taong pinagkakatiwalaan ni Pangulong Marcos. Suportahan natin. Please like and share. Subscribe kung hindi pa.